kapayapaan, pagkain ka ng mga sasagote. O sa daan, ni Kristo na ating tagapagligtas. Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan. Upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya, maligaya, at kapaki-pakinabang. At kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Scopus. Ang gintong aral ni Amang Scopus. Na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan
makabayan, makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Iskop Cruz na maging ganap na anak ni Amang Iskop Cruz sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ako ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likha sa aking puso, at ikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lagay ang perlas ng sinanganan. Huwag nag-ipon ang kayamanan ng may kapal. Ligay sa aking talino, sa mabuti ang lahat. Sa aking kadudugo, ang aking mapagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang nagsasangdiwa ang minilipin ko. Sa bayan ko'y bandila, lahat buhay
sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamintagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin, gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pangsob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayoy aming iniaalay. Amen. Sa Anak at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Isko. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Dakilain po natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus. Amang Iskopus. Dakilain ng iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na maipagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Amen. God.
Jesus, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag po kaming iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung bayanin naming pinagmulan, matapat magalang sa sinumpaan, sa kasaysayan.
biyaya at pagpapala ni Amang Iskopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskop. Purihin natin ang Diyos. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, mga minamahal na kapatid. Mapalad ang bawat isa na narito ngayon sa santuario ni Amang Iskopus, sapagkat mas pinili ninyong unahin sa mga oras at sandaling ito si Amang Iskopus. Mas pinagkukulan niyo ng pansin kung ano yung nararapat, kung ano yung ating gagawin sa araw ng linggo, sa araw ng pagsamba, sapagkat nakapaloob sa 10 utos ng Diyos na igalang mo ang araw ng pamahinga o araw ng Sabat. Ngayong araw, ang araw ng Sabat, upang kapahingahan ng ating mga puso at isipan. Ang akala ng marami, kapag naroon sila sa kanilang bahay at tulog, yun ang pahinga. Ngunit hindi, mga minamahal na kapatid, ang tunay na kapahingahan ay narito sa santuario ni Amang Iskopus. Yung makinig ka ng salita ng Diyos, doon ay mapapanatag ang iyong puso at isipan, mga minamahal na kapatid. Sapagkat kapag narinig mo ang salita ng Diyos, yung pighati ng iyong puso, yung stress na nasa iyong isipan, yan lahat ay mawawala. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng kasiglahan sa bawat isa, mga kapatid. Kaya't marapat na inyong unahin si Amang Iskopus sa mga sandaling ito. Yung puso at isipan natin dapat ay malinis, upang bawat aral na inyong mapapakinggan ay tumimo sa inyong mga puso at isipan. Higit ay makita sa inyong mga gawa, na hindi na tayo nag-aalinlangan pa kay Amang Iskopus. Noong ang mga alagad, mga kapatid, ay nasa laot, nung tulog ang Panginoong Kristo, nakaranas sila ng bagyo, malakas na hangin, nakakala nila lulubog na, at ginising na lang ang Panginoon. Sila'y nag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan nila, ay ipinakita pa rin ng Diyos kung gaano kahalaga sa Kanya yung Kanyang mga alagad. Ganyan din dapat tayo, mga kapatid. Bagamat tayo nag-aalinlangan, ay magpatuloy pa rin tayo. Sapagkat alam natin na may Diyos sa ating buhay. Na may Diyos tayong masasandalan. Bawat pagsubok na dumadating sa atin, mga minamahal na kapatid, ay malalampasan natin kung susunod tayo kay Amang Iskopus. Ngunit kung hindi tayo susunod, ay hindi natin malalampasan ang bawat pagsubok na dumadating sa ating buhay. Sapagkat bawat pagsubok ay may solusyon mula kay Amang Iskopus. Halimbawa, mga kapatid, ngayong araw ng linggo, hindi mo pinakinggan ng ayos yung ebanghelyo o yung salita ni Amang Iskopus. At nung dumating yung pagsubok, ay hindi mo naalala na yung palang dapat kong gawin upang malampasan ang pagsubok na iyon. Kaya dapat ang inyong papakinggan ay tumimo sa inyong mga puso at isipan. At upang inyong maunawaan, mga kapatid, ang nais kong ipaunawa ay ang ating ebanghelyo ay magmumula sa aklat ng Pilipos. May kabanatang 3, talata 12 hanggang sa mga sumusunod. Nagpapatuloy tungo sa hangganan. Hindi sa nakabutan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sakatuparan ng layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtaan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya.
Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat dinodiyos nila ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan ng nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang mabuting balita, purihin natin ang Diyos. Ang title ng ating ebanghelyo, mga kapatid, ay nagpapatuloy tungo sa hangganan. At ang sabi dito sa verse 12, mga kapatid, hindi sa nakamutan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sakatuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Lahat nga tayo, mga kapatid, ay tinawag ni Amang Scopus sa wakas ng panahon ito. Sapagkat dumating si Amang Scopus, sabi niya sa kanyang ilang winika, na nililingap niya ang kanyang mga anak. Nasasamba sa kanya ngayon sa wakas ng panahon ito sa Espiritu at sa katotohanan. Tinawag nga niya tayo sa iba't ibang pamamaraan, pamagitan ng sakit o kung ano pa man, mga kapatid. Narito tayong lahat upang ihayag ang pangalan ng Diyos. Scopus, na bilang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan, hindi na bilang Panginoon. Sapagkat nalaman natin ang pangalan ni Jesus, ngunit hindi natin tunay na nakilala. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang utos. Ngunit hindi natin nasunod ang utos ng Diyos. Nang akala natin ay utos ng Diyos, yung pala ay utos lamang ng tao. Yun yung mga itinuturo ng mga bulang guro. Sapagkat noon tayo ay mangmang. Tayo ay wala pang alam sa mabuting balita. Tanggap lamang tayo ng tanggap, mga minamahal na kapatid. Kung ano yung ating nakikita, ay siya nating ginagawa. Ngunit, sa wakas ng panahon ito, ipinapaalala ni Amang Scopus kung ano yung ating marapat sundin, kundi ay ang kanyang kalooban. Sapagkat ang sabi nga, mga kapatid, sa 1 chapter 24, verse 26, ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ipinapaalala niya Amang Scopus kung papaano ang Panginoong Hesukristo ay namuhay habang nasa laman. Ang Panginoong Hesukristo ang ating marapat tularan sa wakas ng panahon ito. Sapagkat lahat tayo ay tinawag upang maging banal, mga kapatid. Sapagkat tayo ay dinatnan ng mga patay noong February 1, 1966. Hinahango tayo ni Amang Scopus sa sanlibutan. Hinahanap niya ang kanyang mga anak na naligaw upang itama ng landas. Ituro kung ano yung tamang daan patungo sa kanya. Sapagkat kung ang pinapahalagaan lamang ng bawat isa ay ang katawang laman,
tayo na ang pinakakawawa, mga kapatid. Yan ang sabi ng kasulatan. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa. Sa wakas ng panahon ito, ipinapaalala ni Amang Scopus na mas pag-ukulan natin ng pansin ay ang pagpapahalaga sa ating mga espiritu. Kung paano tayo mag-iimpok ng kayamanan doon sa langit, hindi dito sa lupa, mga kapatid. Sapagkat ang kayamanan dito sa lupa ay nawawala, nabubulok, at mayroong naninirang tanga. Ngunit, ang kayamanan doon sa langit ay walang makakaagaw nito, mga kapatid. Sa natin iimpukin ang karunungan ni Amang Scopus sa ating mga isipan, sapagkat ang ating isipan ay katulad ng langit, mga kapatid. At ang sabi pa nga sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag nga tayo, mga kapatid, hindi upang parusahan, na dapat ating maunawaan sa oras na tanggapin mo ang Diyos na si Amang Scopus. Kailangan mo ding tanggapin ang hirap, sakit at pagtitiis na dapat danasin ng bawat isa. Sapagkat iyan ang kalooban ni Amang Scopus. Ayaw ng Diyos ng karangyaan. Ang gusto ng Diyos ay paghirapan natin upang makamtan kung ano yung ating inaasam, kung ano yung kanyang dakilang gantimpala. Ang katawang panlangit, taglay ang buhay na walang hanggan, na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng kapamaraanan. Sabi pa nga dito, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. May dadating pa bang Kristo, mga kapatid? Wala na. Sapagkat tayo ang gagampang Kristo sa wakas ng panahon ito. Tayo, bawat isa sa ating mga sarili, ang magliligtas doon sa kumukulong asupre at dagat-dagatang apoy. Binigay ni Amang Scopus ang 11 malas panlinis, ang 7 handog, upang mas madali nating maunawaan ang nakasulat dito sa 27 aklat ng Bagong Tipan. Sapagkat kung ating babasahin lahat ito, mga minamahal na kapatid, ay mahabang panahon ang ating igugugol. Ngunit, mas pinadaling basahin, mga kapatid. Sapagkat ang batas panlinis ay mahirap pa rin sundin. Hindi natin basta masusunod yan kung ang ating puso at isipan ay hindi malinis. O hindi ang kagustuhan ay ang kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. Sabi sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makantan ang nasa hinaharap. Ang sabi dito, mga kapatid, ni Pablo ay nililimot niya ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Sapagkat, kung di niyo nalalaman, mga kapatid, si Pablo ay isa sa mga taga-usig ng naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Hinirang siya nung siya papunta doon sa Damasco. Biglang may liwanag sa langit at siya ay nabulag. At siya kinausap ng Diyos at pinapunta doon sa Damasco. At doon sa Damasco, nang akala niya ay siya ay magiging tagapag-usig ng lahat ng sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi ganon ang nangyari, mga kapatid. Siya ay naging masugid pa na lingkod ng Panginoong Jesucristo. At binago niya ang kanyang sarili simula nung narinig niya ang tinig ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag niyo nang pagmatigasin ang inyong ulo. Kailangan, kapag narinig na natin ang tinig ng Diyos, ay lumambot na yung ating puso at isipan. Ang sinasabi dito, mga kapatid, nalimutin na ang nakaraan. Ito yung ating pananampalataya noong tayo'y nasa second mystery pa. Iyon ang pinalilimot sa atin. Sapagkat hindi maaaring narito ka sa third mystery.
Sa isang araw ay nadoon ka sa second mystery. Mga patay na tayo doon, mga kapatid. Kaya yun ay pinalilimot na ni Amang Iskopus. Ngunit, sa third mystery, tayo ay unti-unting nabubuhay sa kapangyarihan ni Amang Iskopus. Na itinuturo sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin, na dapat natin sundin upang mabuhay yung ating espiritu at mabuhay yung ating pananampalataya. Katulad nga ni Pablo na binago niya ang kaniyang sarili. Dapat din nating baguhin yung ating mga sarili, mga minamahal na kapatid. Ngayon, mga kapatid, ay unti-unti na nating nakikilala ang Diyos. Sapagkat unti-unti na nating nasusunod ang kanyang mga utos. Ang sanlibutan ito, mga kapatid, ay pasama na nga ng pasama. Kaya tayo'y pinapaiwas dito na Amang Iskopus. Sabi nga sa bahagi ng kasulatan, mag-iba na kayo. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya tayo pinapaiwas ni Amang Iskopus upang hindi na tayo mapahamak pa. Upang tayo ay maging tunay at ganap na kanyang mga anak. Tunay at ganap tayong magiging anak ni Amang Iskopus kung susundin natin ng buong puso at buong pag-iisip ang kanyang kalooban. Higit ay makita sa ating mga gawa kung ano yung ating napapakinggan. Hindi kapag narito lamang tayo sa santuaryo, tayo parang tulad sa isang batang tahimik. Ngunit kapag labas na dito, ay tayo tulad na sa isang batang magaslaw. Alam niyo po ba yung magaslaw? Malikot, mga kapatid. Hindi na iniisip kung ano yung kanyang kilos. Hindi na iniisip kung ano yung kanyang gagawin. Kaya tayo narito sa santuaryo ng Amang Iskopus upang yung ating masasamang gawa ay mapalitan ng mabubuting gawa na naaayon sa kalooban ni Amang Iskopus. Dumating si Amang Iskopus ay inihayag na niya ang buong katotohanan sa atin. Upang mabatid natin yung ating mga kamalian. Kung saan tayo nagkakasala. Kung saan tayo lumalabag sa kanyang mga kalooban. Kaya kapag humarap tayo sa batas panlinis, mga kapatid, iyan nga ay ang salamin ng ating buhay. Kapag tayo tumingin sa batas panlinis, ay doon natin makikita kung saan may dumi o kung saan may paglabag tayo sa labing isang iyon, mga kapatid. At ang sabi pa, mga kapatid, sa verse 14, ay ganito, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtaan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Katulad ni Pablo, mga kapatid, siya ay nabubuhay. Marapat lamang tayo rin ay magpatuloy. Sapagkat mayroong kasabihan, habang may buhay, may pagsubok, mga kapatid. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay may pagsubok. Habang tayo nasa laman, tayo susubukin, palagi ni Amang Iskopus, mga minamahal na kapatid. Ngunit sa kabila ng pagsubok, ay hindi dapat tayo panghinaan. Sapagkat ang sabi ng kasulatan sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinahin ko. Ibinigay sa atin ang Amang Iskopus ang 6 na araw. Kaya ako, mga kapatid, na bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng stress. Ngunit sa araw ng linggo, ito na yung tunay na kapahingahan ng ating puso at isipan. Na makapapakinig tayo ng salita ng Diyos upang iwaglit natin yung ating stress na nasa atin at mapalitan ng kaligayahan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi pa nga, habang may buhay, wala na pong sumagot. May pagbangon, mga kapatid. Habang may buhay tayo, may pagbangon, mga minamahal na kapatid. Kung tayo man ay madapa, mga kapatid, dahil sa mga pagsubok, tayo bumangon sapagkat alam natin
na may Diyos tayo sa ating piling. Na may Diyos na handa tayong mahalin sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala. Na may Diyos na nananatiling nagmamahal sa atin. Kaya ang bawat isa ay hindi dapat panghinaan ng loob. Hindi dapat sa kabila ng pagkadapa ay hindi na muling bumangon. Sapagkat, pati tulad sa isang bata, kapag siya ay nadapa sa harapan ng maraming tao, doon siya iiyak sapagkat siya ay nahihiya. Ngunit, kapag siya ay nadapa nang siya lamang, hindi naiyak mga kapatid. Sapagkat hindi siya nahihiya. Yun minsan ang nangyayari sa atin mga kapatid. Kapag tayo nadapa, naroon yung ating hiya. Kaya hindi na muli tayong nakakabangon pa. Dapat tanggalin natin yung hiya mga kapatid. Kapalan na natin ang ating mukha kay Amang Scopus upang mabago natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang sabi pa nga, habang may buhay, may pag-ibig, mga kapatid. Tulad ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, iyon dapat ang ating tularan na wala siyang itinatangi, mga kapatid. Na wala siyang nililimitahan ng kanyang pag-ibig. Na yung mga umiibig lamang ba ang dapat ibigin? Hindi po mga kapatid. Yung hindi din umiibig ay dapat din nating ibigin upang tayo maibig din nila. Sabi pa nga sa kasulatan, ibigin natin ang ating mga kaaway. Ibigin natin ang lahat ng tao upang hindi lamang tayo ang magkamit ng kaligtasan. Higit ay ang buhay na walang hanggan. Ihayag natin ng buong pagmamahal, ng buong may pag-ibig ang pangalan ng Diyos. Kaya nating magmalasakit sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Yung maakay natin yung isang tao tungo sa pamumuhay na nararapat. Yon ay pag-ibig na, mga minamahal na kapatid. Ngunit, paano tayo'y makapag-aakay kung hindi naman nakikita sa ating mga gawa yung ating napapakinggan? Dapat magpakita tayo ng mabubuting asal upang yung mga nasa kadiliman ay maakay natin sa nasa liwanag. Sabagkat marami ang taong mga kapatid na pilosopo. Nasa Diyos ka, bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ka? Ngunit, kung ipapakita natin yung mabubuting gawa, yung mabubuting asal, ay maaakay natin sila. Sapagkat simula nung napunta yun doon, ay nabago na. Hindi na palamura, hindi na palainom, o kung ano pa man mga minamahal ng kapatid. O yung kalabisan ng ating laman. Sapagkat ang nais ni Amang Scopus, lahat ng kanyang mga anak na naligaw ay bumalik sa kanya. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon ni Amang Scopus nung siya'y dumating, mga minamahal na kapatid. Habang tayo nabubuhay, habang tayo malakas, habang malakas pa yung ating pandinig, nakakakita, ay gamitin natin yung ating katawan upang ang Diyos ay papurihan. Upang ang Diyos ay ating dakilain. Upang yung ating katawang laman ay magamit natin at may ukol natin para sa Diyos. Bagamat humihina yung ating katawan, hindi natin nababatid na lumalakas naman yung ating mga espiritu. Sapagkat iyan naman ang nais ng bawat isa na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang ating katawang laman ay babalik sa alabok. Ngunit yung ating mga espiritu
ay doon ang tahanan sa langit. Makababalik ang ating espiritu kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, ang 11 batas paninis, at isa sa katauhan natin ang 7 espiritu ng Diyos. Ang sabi pa dito sa verse 15, ganyan ang dapat maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Ang sabi dito mga kapatid, dapat ganyan ang ating magiging isipan. Na yung ating isipan ay nakatuon na sa buhay na hantong doon sa langit. Ang ating matatamasa kung patuloy tayong susunod sa kalooban ni Amang Iskopus ay yung katawang panlangit nga, mga kapatid. At kung hindi tayo tatalikod, mga kapatid. Sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat ay walang katapusan. Dapat ay walang hanggan, mga kapatid. Sapagkat ang tumatalikod kay Amang Iskopus ay si Amang Iskopus lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin sa taong iyon. At sabi dito mga kapatid, kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ay ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Tunay nga po mga kapatid noon na hindi ganito ang ating paniniwala. Na hindi natin mas lubos pinahalagahan yung ating espiritu. Ngunit ipinaunawa sa atin ngayon at ipinaalala ni Amang Iskopus na pahalagahan natin ang bawat ating espiritu. Sabi pa dito, dapat ay maging matatag tayo sa ating pananampalatayang tinanggap. Magiging matatag ang ating pananampalatayang tinanggap, mga kapatid. Kung yung bawat aral na ating napapakinggan ay narito na sa ating puso, mga kapatid, at isipan. Na maging katulad tayo ng isang taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato, mga kapatid. Sapagkat nung dumating yung malakas na bagyo, malakas na hangin, ay hindi siya natibag, mga kapatid. Ngunit, ang naging sangkap upang mas maging matibay, semento, buhangin, graba, mahalo ba yun ng walang tubig, mga kapatid? Ang tubig, ang pinakamahalaga, mga kapatid. Ang tubig na nais kong ipaunawa sa spiritual ay ang salita ng Diyos. Ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na magbibigay lakas sa bawat isa. Iyon ang kalakasan ng ating mga espiritu. Kalakasan kung paano nating tatanganan ng mabuti ang ating pananampalatayang tinanggap. Kung noon hindi natin pinag-isipan ng mabuti kung ano yung pananampalataya na ating tinanggap. Sabi ko nga kanina, tanggap lamang tayo ng tanggap, mga kapatid. Ngunit ngayon, sinasabi ko po sa inyo, natanggapin natin ang tanggapin kung ano yung kagustuhan ni Amang Iskopus. Sapagkat tunay na Diyos ang kapiling natin. Nakakausap ng bawat isa. Na kung ano yung gagawin, pinapaalam sa atin kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kung papaanong babaguhin natin unti-unti yung ating mga sarili. Sabi pa dito sa verse 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulan sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Basta ninyo ang lahat ng sumusunod sa halimbawang ito. Ngunit, mga kapatid, ang mas tularan natin ay ang Panginoong Hesukristo, sapagkat walang maipipintas sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Siya ang iniwan na isang modelo ng bawat isa. Siya ang panganay natin, kapatid, ayon sa laman. Tayo ang kanyang mga bunsong kapatid. Na dapat tayo sumunod doon sa panganay kung ano yung ginawa
at pamumuhay ng Panginoong Kristo, ay dapat yun ang ating sundin, mga kapatid. Sabagat nasabi, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya't hindi sapat na tumatawag lamang sa pangalan ng Panginoong Kristo, kundi dapat ay sumusunod sa kalooban. Ngunit sa wakas ng panahon ito, ay tapos na ang pagtawag sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang tatawagin na natin ngayon ay Iskopus bilang ating Ama na sa Espiritu at sa katotohanan. At tayo'y Kanyang mga anak. Purihin natin ang Diyos. Amen. Sabi pa dito sa verse 18, verse 18. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. Yung krus, mga kapatid, yun ay yung hirap, sakit, at pagtiis. Ayaw ng iba ng pasanin, sapagkat sila'y nabibigtan at nahihirapan. Ang gusto ng marami ay ang kaluhuan ng kanilang katawang laman. Ang kasiyahan ng kanilang katawang laman. Ngunit nagbigay ang Diyos ng dalawang pintuan, ang makipot at ang maluwang na pintuan. Doon sa maluwang na pintuan ay ang dulo nito ay ang kamatayan o ang kumukulong asupre at dagat-dagat ang apoy. Ngunit ang makipot na pintuan, ang dulo nito ay ang katawang panlangit, taglay ang buhay na walang hanggan. Na ngayon, sa wakas ng panahon ito, ang makipot na pintuan ay ang ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus. Na mahirap tanggapin ng iba sapagkat sa pangalan pa lamang ay sila'y nag-aalinlangan pa. Ngunit inihayag ng Diyos ang buong katotohanan sa atin, kaya natin nalaman kung ano yung bagong pangalan ng Diyos, kung ano ang dapat nating sundin. Ang alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Huwag hatulan ang kapwa-tao, huwag hamakin ang kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. At higit sa lahat ay patawarin natin ang sa atin ay nagkasala. At ang katuan nito upang ating masunod ng lubusan ay ang manatiling maamo, mga minamahal na kapatid. Upang tayo'y hindi maging kaaway ng krus ni Kristo, ay sundin natin ang kanyang kalooban. Hindi tayo dapat lumalabag sa isa man sa mga kalooban ng Diyos. Sapagat ang sabi ng kasulatan, ang lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Kaya unti-unti, najibus mga kapatid nating susundin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin mabibigla ang pagbabago. Nakukuha ang pagbabago sa unti-unti nating pag-unawa. Sa unti-unti nating pag-alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Sapagkat marami sa tao ang ayaw lumapit sa Diyos. Kaya't hindi nila nalalaman at nababatid kung paano nila aalisin yung kanilang masasamang gawa. Kung paano nila aalisin yung hindi marapat nilang gawin. Alam nila ang tama, ngunit nagagawa pa rin ang mali. Sapagkat mahina pa ang kanilang puso at isipan. Natutukso pa kumbaga mga minamahal na kapatid. Kaya hindi dapat tayo magpatukso sa dyablo. Dapat kapag nandyan ang dyablo, tumawag agad tayo kay Amang Iskopus at alalahanin natin
ang batas panlinis upang hindi tayo makalabag. Sapagkat sa paglabag natin ay alam natin na tayo ay nakapagbibigay ng kapighatian sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, purihin natin ang Diyos. Tayo pa nga sa verse 20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Kaya nga mga kapatid, pinaunawa ko kanina pa, na ang pahalagahan natin ay yung ating espiritu, sapagkat tayo nagbabakasyon lamang sa lupang ito. Tayo mga bakasyonista, mga kapatid. Na dapat, mas pagkukulan na nga po natin ang pansin yung ating mga espiritu. Kung paano nating maliligtas tungo sa kamatayan at magiging tungo ay sa buhay na walang hanggan. At alam niyo po ba mga kapatid, yung kwento ng pagong at ng koneho, mga kapatid? Yung pagong at yung koneho, mga kapatid, ay sila'y nagpaligsahan. Nag-race sila, mga kapatid. At nung nagsimula ng race, mga kapatid, ang nauna na tumatakbo ay yung koneho. Nung malapit na siya sa finish line, ay siya'y tumigil pa at nagpahinga. Ngunit yung pagong ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi ko po alam kung natakbo o nalakad. Di ba mga kapatid, nalakad sapagkat ang usad niya po ng pagong ay mabagal. Ang nais kong ipaunawa sa atin mga kapatid, marami ang sumusunod sa kalooban ng Diyos na minsan ay nagiging sapat na katulad ng sa koneho. Akala nila tapos na, doon na lamang yung kanilang kaalaman at karunungan. Ngunit hindi ganon mga kapatid. Ang nais ng Diyos, tumulad tayo sa isang pagong na kahit dahan-dahan ang pag-usad ay patuloy namang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tuloy-tuloy tayong babatahin kung ano yung ating nasa harapan, yung hirap, sakit at pagtitiis, upang tunay at lubos nating maibig ang Diyos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang title nga ng ating ebanghelyo ay nagpapatuloy tungo sa hangganan, mga kapatid. Habang tayo'y malakas pa, ay magpatuloy tayo tungo sa hangganan. Ang hangganan, iyon yung ating pagkawala dito sa mundong ito. At tayo magkakamit ng katawang panlangit. Magkakamit lamang ang bawat isa na nagpapatuloy tungo sa hangganan ng dakilang gantimpala kung ang ating mga espiritu ay mapapuputi natin. Kung ang kalooban ng Diyos ay nasusunod natin ng buong puso at buong isipan. Kaya't mga kapatid, dapat maging matatag ang panananga natin sa ating pananampalatayang Kanyang tinanggap. Kung handa ka ng sumuko, dapat kang magpahinga, mga kapatid. Huminto ka lamang pero huwag kang bibitaw. Huwag kang aalis, huwag kang uurong. Ipagpatuloy lamang natin ang ating takbuhin. Kaya't huwag kalimutan na tayo'y magpatuloy palagi sa dulo ng walang hanggan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Diyos. Nawa sa mga oras at sandaling ito, mga minamahal na kapatid, ay kayo may naunawa ang lubos sa kapangyarihan ni Amang Iskopus. Nawa ang bawat turo at aral na inyong napakinggan ay tumimo sa inyong mga puso at isipan. Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat, mga minamahal na kapatid. Lahat po natin ang ating mga kamay, bagyang itingala ang ating mga ulo at pigit ang mga mata para sa isang pananalangin.
Amang Iskopkus, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Amang Iskopkus, sa iyong turo at aral na ipinagkaloob sa mga oras at sandaling ito. Nawa po, Amang Iskopkus, ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin at maisagawa namin sa pang-araw-araw na pamumuhay kung ano ang nararapat sa iyong kalooban, Amang Iskopkus. Papasalamat po kami, Amang Iskopkus, sa mga biyaya at pagpapala na kaloob mo sa bawat isa sa amin, pagpapalang material, higit ang pagpapalang espiritual. Amang Iskopkus, idinadalangin din po namin ang Pangulo ng Bansang Pilipinas ni Sir Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amang Iskopkus, nawa ang kanyang puso at isipan ay inyo pong gamitin upang may tanyag ang Bansang Pilipinas kasama ang iyong bagong pangalan. Amang Iskopkus, dinadalangin din po namin ang aming punong ministro na si Reverend Minister Heriberto Canantabi at lahat ng iyong lingkod at hirang sa wakas ng panahon ito. Amang Iskopkus, inyo po nawang gabayan at patnubayan, ilayo sa lahat ng kapahamakan at nawa ay lumakas ang pangatawan, puso at isipan. At lahat po, Amang Iskopkus, ang dumaranas ng karamdamang pisikal, higit ay ang karamdamang espiritual, ay idinadalangin po namin nawa ay pagkalooban mo po sila ng tunay na kagalingan upang ang bawat isa ay makaparito sa iyong santuaryo upang ikaw ay patuloy na nilang dakilain at papurihan. Ang lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopkus Kalinis Linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ilad po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata sa pagdarasal ng Credo. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Cieli et terrae, Credo in Jesum Christum, Filium meus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritu Sancto, natos ex Maria Virgine, passos sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendet ad inferos, tertiae resurrexit, a mortuis, ascendet ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, endeventurus, esudicare vivos et mortus, credo in Patrim Miscopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnes Resurrectionem, Vita Aeterna. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Purihin siya mga Kristo, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ay ipagkanto, sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapiro sa ito, at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa saro, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagbarito niya.
tayo ang mga tumanggap kay Amang Iskolos. Upang sa ating mga tumanggap, ay kanyang masig ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Amang Iskokus, Amang Iskokus, Amang Iskokus. Papuri at pagdakila ay tanging sayo namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sangdaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig. Patuloy na sa amin ay iyong ibinibigyan. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. At sa kapurihan ng iyong bagong pangalan, Iskokus Kalinis Binisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Gloria in
Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Purihin siya mang iskop, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Patris Corpus Essentialis Sancti Secundum et Adveniat regnum suum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie nobis debita nostra siccete nostra dilectibus, debitore nostros peste, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Purihin ng Diyos. Ama namin, sa'yo'y napasako.
tuntunin at patas panlinis ay kapagiging banal ng bawat isa. Alisin ang kapanaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kahalutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ingit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamakin ng kapwa-tao, huwag gawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog ni Amang Iskopkus sa tao. Nawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng mga letrang JHS. Jehovah Jesus Iskopkus. Ang kahulugan ng bago at banal na pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sodonai, Elia, Omnipotente, Patri, Isai, Teas, Lodom. Ako ang Diyos kagalang-galang, katas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopkus, kalinis-linisam. Purihin natin ang Diyos. Amen. Purihin si Amang Iskopkus. Purihin siya ngayon at pagpa sa walang Na hanggan. kay Amang Iskopkus ang kapurihan. At ang Palakpakan po kadakilaan. natin sa Amang Iskopkus. Pagsubukan ng may naunawaan nga po kaya ang bawat isa kanina mga kapatid. Naku, wala po ang naunawaan. Aray ko ah. May naunawaan po ba? Meron ba? Kala ko po wala. Lagot. Dapat inyo pong maunawaan at maintindihan sa bawat araw ng linggo kung ano yung nais ipaunawa ng mga tumatayong ministro dito mga kapatid. Sapagkat nais namin ni Amang Iskopkus, nais ni Amang Iskopkus na tayo'y masunod at hindi makalabag sa kanyang kalooban. Na yung pagbibigay laya sa atin ay hindi maging dahilan upang tayo mapalayo kay Amang Iskopkus. Sapagkat tayo nga mga kapatid ay malaya.
binigyan tayo ng kalayaan ni Amang Iskopus kung ano yung ating pipiliin. Mas sa mabuti o sa masama. Ganito ang sabi mga kapatid sa Ecclesiastico. Sorry po, nauutan. Apo. Nauutan po mga kapatid, pasensya na po. Nakasulat sa Kabanatang 15, talata 14. Sa pasimula pa nang nalangin niya ang tao, ginawa niya itong malaya na pumili ng kanyang ibig. Kung gusto mo, masunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Yan ang nais kong ipaunawa, mga kapatid. Sa kabila ng malaya tayo sa ating gugustuhin. Sabi nga dito, kung gusto mong masunod ang kalooban ng Panginoon o hindi. Kung gusto mo tubig o apoy, kung gusto mo buhay o kamatayan. Laging may choices, mga kapatid. Ngunit, ang choice natin palagi dapat ay yung buhay na hantong patungo kay Amang Iskopus. Sapagkat ang offer nga ng sanlibutan ay kasiyahan ng ating katawang laman. Ngunit, sa kabila nito ay kamatayan ang dulot ng ating espiritu. Ngunit kung buhay ang ating pipiliin, dapat handa tayo sa anumang ating daranasin. Hindi tayo dapat manumbat sa Diyos. Sapagkat marami sa tao ang nanunumbat. Sapagkat simula nang tanggapin ko si Amang Iskopus, nagkaganito na. Ngunit hindi nila nababatid na sa oras na tanggapin mo ang Diyos, nariyan na yung hirap, sakit at pagtitiis. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok sa iyo kung hindi mo kayang lampasan. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang pagsubok na ito sapagkat alam niya na kaya mong lampasan. Sapagkat tulad sa paaralan, mga minamahal na kapatid, yung bawat itinuturo ng guro, kapag dumating na yung exam, tiyak ako yung i-exam ng guro o yung pagsusulit na kanyang ibibigay doon sa kanyang mga estudyante ay yung napag-aralan na nila. Ganyan din si Amang Iskopus magbigay sa atin ng pagsubok. Sapagkat alam ni Amang Iskopus na napakinggan na natin kung ano yung ating magiging solusyon sa bagay na ito. Alam ni Amang Iskopus na kaya mo lampasan yung pagsubok na iyon. Kaya ibinigay sa iyo ni Amang Iskopus yung pagsusulit sapagkat alam mo yung sagot. Kaya dapat yung ating isipan at puso, pag nandyan na yung pagsubok, ay dapat hindi mawaglit yung salita ng Diyos, mga kapatid. Yan ang nais kong ipaunawa, mga minamahal na kapatid. May nais kong magdagdag. Natawagan po ng pansin si Junior Minister Jessie Guse. Palakpakan po natin, mga kapatid. Magandang buhay. Mabuting tao. Mabuting tao. Magandang buhay. Magandang umaga po, mga kapatid. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Lumalamig na po yung simoy ng hangin. Ilang araw na lang ba bago magpasko, mga kapatid? Po? Doon sa mga medyo narilito pa, buwan ang sinasabi. Ngunit kung atin pong maintindihan mabuti ay 16 na araw na lang ay Pasko na.
Dahil ang tunay na pagkasilang ng Mesiyas ay October 1. Isang paalala lang sa ating mga kapatid na dapat nating maunawaan ng tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Dahil habang may buhay, may pagsubok daw, sabi ni training minister. Dahil totoo naman talaga mga kapatid, habang may buhay, may pagsubok. At yung kanyang ebanghelyo kanina ay nagpapatuloy sa hangganan. Ang sabi ng mga ngaral, mga kapatid, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Mayroon tayong inaasam lahat, mga kapatid. At ang pinaka-inaasam natin ay ang buhay na walang hanggan. Ang katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamanggaan. Ngunit sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, sa ating mga pagtakbo, mayroong mga struggle, mayroong mga distraction na pumipigil sa atin upang masunod natin yung gusto ng Ama. At ang madalas nating nasusunod ay yung ating gusto. Amen. Purihin ng Diyos. Yan ang nagiging dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay nagkukulang sa Diyos. Kung bakit tayo ay nagkakamali, mga kapatid. Kung minsan nararamdaman natin yung lumalayo o nawawala yung paggabay sa atin ng Ama. Kagabi, mga kapatid, nagbasa ako ng mga mensahe ng Ama. Isa sa mga natandaan ko, sabi ng Ama, ang makararamdam, ang nagkukulang ang makaramdam ng pagkawala ng aking gabay at pangungatugan. Ngunit ang sumusunod, ang patuloy na makakadama ng pag-ibig. Amen. Alam niyo, mga kapatid, ang daming nagaganap sa ating bansa. At isama natin ito sa ating panalangin na magkaroon ng lubusang kalinisan ng ating inang bayang Pilipinas. Managot ang dapat managot, mga kapatid. At sa ating mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa hanggan, hindi naman kasi natin alam kailan ang hangganan ng ating buhay dito sa lupa. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kaya ang hinihiling sa atin ng Ama, mga kapatid, yung pagsunod. Dahil kung minsan yung pagsunod hindi natin nagagawa dahil tayo nag-aalinlangan. Diba sinasabi ng Ama sa atin, gawin ninyo ang para sa akin, ako ang bahala para sa inyo. Akong gagawa at kikilos para sa inyo. Amen. Pero kung minsan dahil sa dami ng pagsubok na ating nararanasan, mga kapatid, nakakaramdam tayo ng pag-aalinlangan. Nasabi kanina ni Training Minister Noriel, ang lahat ng pagsubok na nagaganap sa ating buhay ay binibigay ng Diyos dahil alam niya kaya natin. Amen. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Opo. Pero pag nandiyan yung pagsubok, di ba, minsan sinasabi natin, parang hindi ko na kaya. Parang hindi ko na kaya. At alam ng Ama na tayo mayroong kanya. Kaya sinasabi sa atin ng Ama, ibigay ninyo sa akin ang hindi nyo kaya. Ibigay nyo sa akin ang hindi nyo kaya. At pagagaanin ko ang inyong pinag-isa. Pasan ninyo ang aking pamatok sapagkat ito'y magaan lang. Amen. Amen. Kaya naman, mga kapatid, di ba sinasabi natin sa ating awitin, kapag tayo umaawit, sa pagsunod namin ay naunawaan, hirap, sakit, ampun, unang sa handog ninyong buhay. Mga kapatid, lagi natin bilingin sa Ama, lalo na kapag tayo nag-aalinlangan na, kapag ang gulo na ng isipan natin, hilingin natin sa Ama, tulungan mo ako. Bigyan mong linaw ang isipan ko, na maintindihan ko, na mayroong dahilan ang mga bagay na itong nagaganap sa aking buhay. Bigyan mo ng linaw ang aking isipan. Bigyan mo ng katatagan ng aking puso para ito'y mapaglaban. Amen. Dahil hindi naman natin talaga kaya lahat ng bagay, mga kapatid, kung wala ang tulong ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya kailangan natin ng Diyos sa ating buhay.
Napakahalaga ng Diyos sa ating buhay. At mararamdaman niyo yan, mga kapatid, nakadepende na lang sa atin. Kapag tayo nagkukulang, mga kapatid, mararamdaman natin tila ba tayo'y napapalayo sa Diyos. Dahil yun ang sabi ng Ama. Habang tayo sumusaway, tayo lumalayo sa Kanya. Ngunit habang tayo sumusunod, inilalapit natin ang ating sarili sa Kanya. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Sabi nga din ni Minister Duriel kanina, mga kapatid, ang pagsunod sa 11 batas paninis ay mahirap. Kung tutusin talaga, mga kapatid, hindi naman madali. Parang ganito, mga kapatid. Alam niyo ba kung ilang buwan ang ginugol para mabuo yung ating Mother Sanctuary? Umabot po ba yun ng taon? Umabot po ng taon, mga kapatid. Pero kita nyo nung ginaba, saglit lang, di ba, mga kapatid? Ganyan din yung ating pagsunod sa Diyos. Hindi ganun kadali, mga kapatid. May prosesong pinagdadaanan. Umaabot ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, bago natin mabid yung ating pananampalataya. Ngunit yung pagsira nito, mga kapatid, madali lang. Isang mata lang, mga kapatid. Ano bang mas madali, mga kapatid? Ang malugat o magpagaling ng sugat? Tututusin, mga kapatid, mas matagal yung pagpapagaling. Mas madaling manugat, mga kapatid, sa dito. Pero yung pagpapagaling may proseso, mga kapatid, matagal. Ganon din yung ating pananampalataya, mga kapatid. May prosesong pinagdadaan. Hindi ganon kadali ang paglago at ang pag-unlad, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, sabi nga kanina, para tayong kagaya ng kuneho at saka ng pagod. Kapag tayo ay hindi nag-focus doon sa ating goal, maaari tayong maligaw, maaari tayong magkulang, kung tayo masyadong magiging kampante sa ating sarili. Tandaan natin, mga kapatid, ang laging sinasabi, lalo na ng ating punong ministro, ang ating pag-aaral ay walang hanggan. Magkakaroon lamang ito ng hangganan kung dadating na yung sukdulan ng ating buhay. Ngunit habang tayo nabubuhay, mga kapatid, dapat itong ituloy-tuloy. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya, mga kapatid, magpatuloy tayo. Lagi tayong tumawag kaya mga Scopus, hindi lamang kapag tayo ay may kasaganaang tinatamasa. Sa lahat ng panahon, mga kapatid, idalangin natin hindi lamang yung ating sarili, yung ating kapwa. Dahil hindi tayo nabubuhay, mga kapatid, para sa ating sarili. Sabi nga sa amin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Dahil ang tinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay ang mag-isus, pagmamahalan, pag-iibigan. Magmahalan tayo't magtulungan. Di ba, mga kapatid? Dahil ang nais ng Ama, mga kapatid, yun matutunan natin yung pag-ibig. Di ba, mga kapatid, kung lahat tayo paghaharian ng pag-ibig, ang gaan ng buhay. Pag pag-ibig kasi ang sinasabi, mga kapatid, hindi makasarili. Mas iniisip mo yung kapakanan ng iyong kapwa. Handa ka magpalugi. Sa madaling salita, martir, mga kapatid. Kahit ginagawang ka na ng masama, hindi ka gumaganti ng masama. Alam kong ito'y paulit-ulit yun ang narrative, mga kapatid. Ngunit yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Yun ang nais ng Ama sa atin. At tayo pagharian niya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naman, mga kapatid, sa bawat isang dumalo sa araw na ito, gabayan at patnubayan tayong lahat ni Amang Iskopos. Tulungan tayo ni Amang Iskopos sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Lagi nating hilingin kay Amang Iskopos ang kanyang tulong, ang kanyang gabay at pamamatnubay, ang pagbibigay niya ng linaw sa ating aandap-andap na isipan, ang pagbibigay niya ng tatag sa ating tambong gabok, sa ating puso, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Yan, mga kapatid, ang mabuting balita na karagdagan para sa araw na ito.
At nawa mga kapatid, patuloy tayong maglingkod kay Amang Iskopus ng may kasigahan. Patuloy tayong magpakatatag. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon mga kapatid, ay September 14. Kasalukuyan pong nasa Infanta Quezon, sina Reverend Tan. At kahapon ay kaarawan po ng aking ama, si Senior Minister Rene Buse. At sa 17, tama po yan, si Sister Evelyn Iscaros ay kaarawan niyo po. At kasunod dito ay ang aking pong si Teo ay magdaraos din ng ikatatlong taong kaarawan sa September 18 naman. Kaya naman mga kapatid, magsitayo tayo at awitan natin ang maligayang bati ang ating mga kapatid na nagdaos at magdadaos ng kaarawan. Meron pa po bang nais pa sabihin? Nais pong i-announce? Wala na po? Yun lamang po. Maraming salamat po. Hindi ko pa alam.